Magsipo na po tayong lahat. Praise God. Praise God. Yes, isa pa nga hong malakas na palakpak para sa Panginoon. Ngayong umaga po ay magsasalo-salo tayo sa isang mensahe may pamagat, ang taong mapalad, a blessed man. Tayo po'y muling manalangin. Amang Diyos, aming Ama, purihin ka. Niluluwalhati ka namin, aming Panginoon. Ikaw ay aming sinasamba at kami nagpapatira pa sa iyong harapan. Kinikilala ang iyong pagka-Diyos. Dinideklara ang iyong kabanalan, Yahweh. Kinikilala na ikaw ang aming buhay. Sa iyo galing ang buhay na ito at sa iyo rin namin iniuukol ito. At ngayon sa aming pagsambang ito na sama-sama, bahagi nito ay ang pagbubulay-bulay ng iyong salita. Ama, kausapin niyo kami, turuan niyo kami. Ikaw ang totoong maging guro, maging tagapangaral. Simply use me as your instrument, O God, in transmitting your message for your people. And bless everyone that is here right now, O God, and use me as a channel of your blessing. Father, this is our prayer with much praise, with much thanksgiving in the mighty name of Jesus, our Lord and our personal Savior. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Ang taong mapalad, a blessed person. Ating text, Psalms chapter 1. Blessed is a man who does not walk in the counsel of the wicked and does not stand on the way of the sinners and does not sit in the assembly of the mockers, but whose delight is in the word, the law of the Lord. And in the law of the Lord he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, who bears fruit in season, whose lips does not wither, and everything he does prosper. Yun po ang sabi sa Psalms chapter 1. Ang mapalad na tao. Sino ba ho dito ang gusto maging mapalad? Pakitaas nga ho kamay ng gusto maging mapalad. Baliktarin natin kaya ang tanong, parang iba hindi interesado. Sino dito gusto mabwisit ang buhay? Yung gusto niya malungkot ang buhay, walang kwentang buhay, magulong buhay. Pakitaas nga kamay no may tililing. Of course, every person in the right frame of mind would like to be blessed. Tama ho ba? Lahat ng taong matino gusto niyang maging mapalad. Pero gusto kong i-qualify yung word na mapalad. Yung iba kasi ang tingin dito, swerte, maswerte. Maswerte. Well, siguro kapag ang perspektibo ng maswerte ay biyaya, sumasang-ayon ako. Pero kung ang swerte ay parang yung bigla na lang bumagsak ng ganun-ganun lang. Kumbaga karaniwan ginagamit sa sugal. Swerte ako, tumama ako sa weteng. Meron pa ba tumataya dito sa weteng? Buti, wala. Kung meron at tumama ka, balato. Pero kidding aside, hindi, yun, pwede tawagin nilang swerte yun, pero hindi po yun ang gamit ko nung swerte. Sa akin po, ang swerte ay biyaya ng Diyos. Our God is a God who is full of compassion. A God who is gracious, full of grace. Sabi nga sa Psalms 103, our God is a compassionate God. He is full of grace. He does not harbor anger forever. He does not treat us according to the sins we deserve. He does not treat us according to our iniquities. Purihin ang Panginoon, no? And as high as the heavens are above the earth, so great is the love of God to those who fear Him.
God's love is abounding. Sabi nga ni Jeremiah, the steadfast love of the Lord, what? Never ceases. His mercies never come to an end. His compassion never come to an end. Ano ba ang compassion? By simple definition, ang compassion is the act of God whereby God does not give us what we deserve. Yun po ang mercy. Iba naman ang grace. Ang grace ay binibigyan naman tayo nung hindi naman natin deserving. Unmerited favor ang tawag ng iba. Mercy, instead of giving us punishment, forgiveness ang ibinigay sa atin. Yun ang compassion, yun ang mercy. At ang Diyos napaka-compassionate. Sabi nga kung ang Diyos ay hindi mahabagin, wala nang tao sa mundo ngayon. Alam niyo ba kung ang Diyos ay kagaya lang natin, tayo ay may tendency na maging pikon? Yung minsan ang impulse natin yung anger daig mo pa yung bulkang mayon pagsabog, bigla-bigla. Ano kaya't ganun ng Diyos, yung impulse niya, biglang tinakpan na lang muna ilong mo. Kahit 10 minuto. Subukan mo, ikaw magtakip ng ilong mo. 10 minuto lang. O kaya kahit 5 minutes lang. Ano kaya't ganyan ang Diyos, Yung sosoplahin ka na kapal ng mukha mo, tapos mong gawin yan sa akin, gaganyan-ganyan ka pa. Our God is a compassionate God. He is full of compassion. And He is so gracious. At dito, kinwalify ang definition ng blessed person sa ating text. No, ang ganda ng pagkakasalin sa Tagalog. Gustong-gusto ko. Lalo yung verse 2, yung gamit ng word na Yahweh. Gustong-gusto ko siya. Kasi ako talagang yung pangalan na yun, napakataas ho ng respeto na ibinibigay ko. Ang totoo, yung isip lang ho nun. Alam niyo po ba na yung mga scribes, before they do not just mention the word Yahweh, tsaka hindi naman ho talaga na may mention, ang hirap YHWH, tetragrammaton ang tawag ng iba. Itong isang grupo na Masurit ang tawag, na discover po nila yung vowels. Naaalala niyo pa po ba yung vowels? Ano ang mga vowels? Yung mga hindi absent nung itinuro yun nung teacher nyo. Ano ang vowels? Oh, very good. Lapakan nyo nga sarili nyo. Sila nag-supply po nun ng A and E. Dati ho, pagka minemention yun sa isip lang at nagbabaw, parang mga Hapon. Actually, up to now sa Israel, meron ng Wailing Wall. Pagka ang nasa isip nung nando doon ay the name Yahweh, ginagamit to dati Adonai, El Elyon, or El Shaddai. Yun ay mga pangalan ng isang Diyos. Hindi po yun magkakaibang Diyos. Ang God po is just one, kagaya ho ng kinawit natin kanina, isa lang ang Diyos. Ngayon, yung unang name na binanggit ho sa Genesis, in the beginning God, Elohim. Ang suffix niya ay I am. Sa Hebrew, pag I am, ang ibig sabihin, plural. Yun pong Elohim, it does not mean plurality of God. Ang ibig sabihin po doon, nung Elohim ay plurality of God's majesty. Alala nyo, may kinakanta tayo noon. Majesty. Worship His majesty. Yun po yung Elohim. Hindi ho siya iba kay El Elyon. Magkaiba sila sa attributes. By the way, the name, pag ginamit po sa God, hindi ibig sabihin proper noun. Hindi ibig sabihin proper noun. Name of person, things, or place. Hindi po. Ang gamit po doon ay attributes. Siguro kung sa, tawag ba nito, part of speech, adjective. Adjective.
katangian, Yahweh, ibig sabihin, holy. Most holy. The holiest name. Kaya nga hindi binabanggit eh. Kaya nga pati mga anghel, mga seraphim, naalala nyo sa Isaiah 6, merong mga anghel, may 6 na pakpak. Doon 6 ang pakpak. Pero hindi ibig sabihin lahat ng anghel 6 ang pakpak. Alam niyo ba may mga anghel na wala namang pakpak at mukhang tao na ang dating talagang messenger ng God para gawin ka ng mabuti. Daming beses kong naranasan yun, yung ako naka-encounter ng anghel. Isang beses, naalala mo, daling ang sasakyan po namin, ang pangalan, Badong. Mga naging sasakyan namin, may mga pangalan eh. Itong Badong, itong sasakyan na to, mukhang sasakyan ng punerarya. Kaya yung anak namin bunso, nung maliit yon, elementary, pag hinahatid ko sa school, ayaw niyang bababa ko siya doon sa gate. Kasi kinakantsawan siya ng mga kaklase. Yung aming sasakyan, pampunerarya, napapaaway. So, tay, dito na lang ako, wag mo ako itapat dyan. Ako medyo adventurous, so binyay ko yun ng Baguio. Pagdating sa zigzag, tumirik. Tumirik siya. Pero pagtirik, meron sasakyang gumanon sa harap ko. Pagbaba, alam nyo, may daladalang container ng tubig at saka goma na pantali. Tapos ako naman, siyempre, bumaba, tinignan ko kung ano nangyari. Pumutok ko yung hose ng radiator. Siya may dalang tubig, may dalang pantali. Sabi niya, hindi niya ako tinanong kung sino, kung ano ako. Sabi niya, sir, balik po kayo doon sa lalagyan kong tubig, tatalian ko, tapos start niyo ulit. To make the long story short, naayos. Tumakbo na naman siya ng maayos. Pag upo ko tinitignan ko siya asa na. Zigzag yun, di naman siya pwedeng lumipad o kung ano man, nawala. Yan, anghel yun, padala ng Diyos. Walang pakpak. Walang pakpak. At saka lalaki siya na, kung titignan mo nga, mukhang gusgusin pa. Kaya nga minsan may mga anghel mukhang dugyot. Pero anghel pala. Well, anyway, going back to sa seraphim, yung dalawang pakpak nila, pag binasa niyo ulit ang Isaiah 6, tinatakip sa mata. Wala namang nakalagay doon kung bakit. Pero ang isinisigaw po nila, holy, holy, holy. Sa Hebrew language, pagka binanggit ang isang salita o isang statement na 3 ulit, ang tawag po ay trisagyon. Meaning, napaka-absolute, superlative. Holy, holy, holy. Doon sa context, pwede nating sabihin, kaya sila nagtatakip ng mata, hindi nila pwedeng tignan ang Diyos dahil sa kanyang kabanalan. Kaya nga doon sa ark, di ba, still remember, merong isang nag-attempt na tignan ng Diyos. Ano nangyari? Namatay po yun. And so, yun po yung name na Yahweh. Kaya nga ako, ang respeto ko dito, ganun na lang. Sa isip, pagka nasa isip ko yung name na yon, nakaluhod po ako. Again, ang mga Hudyo noon pag isinulat yung YHWH, hindi nila basta isinusulat yon. Naliligo muna sila. At pinupunasan yung pansulat. Kasi pag yun nag-blot, ay malaking kasalanan po yun. Ganun po yun, yun ang ginamit nyo dito, ang galing. Palakpakan nga natin ang ating Diyos na banal. Praise God. Now, dito sa ating text, again, kinwalify, sino yung mapalad? O gamitin natin, sino yung maswerte? Ang maswerte daw po ay yung mga tao na parang itinanim saan?
sa tabi ng batisan. Is like, gumamit siya ng simile, like, the word like, planted by the streams of water. Na-imagine nyo ba ang puno nakatanim sa tabi ng batisan kung ano ang mga privileges na nai-enjoy? Kisa doon sa walang tubig o meron mang tubig, ang layo naman. The other day, meron pong book yung aking apo, illustrated siya. Merong mga puno. Tapos doon nakadescribe yung yung water, nakadrawing, pumapanik doon sa doon sa ugat, papanik doon sa trunk niya, hanggang umabot doon sa, tawag dito, bunga. Ganong ka privilege yung puno na nakatanim sa malapit sa batisan. Kumbaga sa handaan, ang upuan mo sa kusina, malapit doon sa table. Pag kailangan mo pagkain, aabutin mo na lang ng ganon. Titignan mo kung may nakatingin, wala. Ganon lang ng ganon, oh. Yun, ganon. Nakatanim sa tabi ng batisan, namumunga sa panahon na kailangan mamunga, bear fruits in season. Question, ano yung fruit na mine-mention dito? Again, sa context, yung fruit pwede nating sabihin, yung bunga ng ginawa. Dito ang sabi, what he does, prosper. So lahat ng ginagawa niya, successful. Purihin ng Diyos, Ganon pala yun, yung ang taong mapalad, yung ginagawa mo, merong magandang bunga sa tamang panahon. Wait ka lang, wala namang tanim, tinanim mo ngayon, mamaya bunga na. Hindi, wala. Ako, ang papuri ay sa Panginoon, mga kapatid sa Panginoon. Ilang taon na ba ako sa ministry? This coming June, 50 years na po ako, 51 na. Golden boy na pala ako sa ministry. Alam niyo, sa akin, ang isip ko lang ay paglingkuran ng Panginoon. Paglingkuran siya. Ginawa ko lang ho yun. Ngayon gusto kong sabihin, yung bunga, inaani ko, umaani ako. Yung kabutihan ng Diyos, yung ani. Nakita niyo po naman ang itsura ko, hindi nga ako makalakad ng gusto. Kasi na-stroke po ako 3 years na. 3 years ng stroke ako. Pero ang biyaya ng Diyos hindi ho nagkulang. Akala ko, gagraduate na ako nung ma-stroke ako Pero salamat, eto pa ako, nakatayo sa inyong harapan. At nakatayo, hindi ho ako nakaupo. Ang totoo, nung ma-stroke ako, yung anak kong panganay, pinaghanda na ho ako ng barong. Hindi ho para mag-speak. Gugupitin ho yun sa likod para yun na ho yung suot ko. Kasi lupay-pay daw ho ako Nung ako ho ay na-stroke, nagkakasal po ako na I was then officiating a wedding. Grabe ho yung na yan, di kayo makakalimutan. Di nag-officiate ako. Sabi nung kinakasal ko, Tatay Cam, tigil na natin ang kasal kasi pansin nila gumaganon daw po ako. Sabi ko, ititigil natin minsan ka lang ikakasal. Tapos ang recollection mo hindi natuloy dahil sa officiating minister. Tuluyan ka ako. Sa awa ng Diyos natapos naman. Ang nangyari, nung pipirmahan ko na yung papeles, merong isang ninong, nilapitan ako, Pastor, hindi niya talaga kaya yung ituloy. Kasi stroke ko yan. Ginano na ako. Sabi, denial pa ho ako Hindi ito stroke. Nahihilo lang ako kasi sa mga kinain ko. Paano naman kinain ko nung gabi? Crispy pata. Yung yung mother-in-law ng anak ko, meron pa salubong sa aking nung ngayon.
chicharong bulaklak. Ay, nako, ang sarap mga kapatid. Siguro, mahigit 1 kilo yon. Ako lang lahat tata ang kumain. Tapos may sausawan siyang suka na ang sarap-sarap. Grabe. No? So, by the way, iwasan niyo po yung mga pagkaing Baka mamaya, part ng message, sinabi ni Pastor, mamaya hanapin ko yung chicharong bulaklak na yan. Crispy pata na yan. Hindi lang ho yun. Kumain pa ako ng patatim Meron pa rin sundot na patatim Yung po mga food na yun, mga kapatid, in the name of Jesus, iwasan yung kainin. Mga spiritual food po yun Mga highly spiritual food actually. Bakit siya highly spiritual? It will bring you closer to God. Yun talaga. Yan talaga. Kay tumawa, hindi naman po yung joke. Totoo po yun. Totoo yun. So yung grace ng Panginoon na inaani ko, yung sinasabi kong bunga, grabe ho ang magkasakit Grabe. ICU ko ho nun 40,000 a day. Tapos yung mga gamot up to now, hindi nagkulang ang Diyos, mga kapatid. At gusto kong sabihin sa inyong lahat, kailanman, kung ikaw ay mapalad, hindi magkukulang ang Diyos sa iyo. Hindi, kahit kailan. Mga kapatid, hindi ko alam kung hanggang kailan ka mabubuhay. Lalo yung mga senior na naririto, yung mga katulad ko, mga senior na, mga gurang na to be exact. Hindi ko alam kung hanggang kailan ka mabubuhay. Honestly, I don't know. But there is one thing that I know of. Sabi ni King David sa Psalms 23. Pwede ba tumayo mga senior? Mga 60. Pwede tumayo? 60 pataas. Palakpakan natin. Palakpakan natin sila. At hindi sila nahiya na tumayo. Listen, mga ka-senior ko. Hindi po ako magugulat kung ang ilan sa inyo, o baka kayong lahat, nag-worry about your future, about tomorrow. Pagtanda ko, paano na yung mga, hindi naman ako magugulat din pag nagkwentuhan kayo mga senior, ano na pinag-uusapan nyo. Hindi na mga anak, hindi na mga apo. Karaniyan pinag-uusapan ano ba ang maintenance mo? Ano ba ang blood pressure mo? Yan ang pinagkukwentuhan. Pero gusto ko sabihin sa inyo, hindi ko alam kung hanggang kailan kayo mabubuhay, but listen, all the days of your life, the goodness and mercies of God shall follow you. All the days of your life. Yan po ay makakaupo na po kayo. Sige pa nga, isang palakpak pa sa ating Diyos. And by the way, hindi lang yun for the seniors, for all of us. Buhay ka pa. Hanggat buhay ka, magtiwala ka sa Panginoon. And all the days of your life, the goodness and mercies of God shall follow you. At gusto ko na rin sabihin, the Lord has a plan for you. At dahil buhay ka pa, pwede ko na rin sabihin, the best is yet to come as far as your life is concerned. Quoting Jeremiah 29:11, anong sabi ron? Surely I know the plans I have for you. Surely I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Yun ang plano ng Diyos. To prosper you and not to harm you. To give you hope and, praise God, a future. So mga kapatid, relax. At madalas kang sabihin ng ating head pastor, enjoy life. As long as kaya nyo pa, enjoy life. Mga mag-asawa na naririto, kaya nyo pang mag-date, magkahawa kamay, naglalakad. Gawin nyo nang gawin yon. Dahil tatanda kayo pa, mahirapan na rin kayo maglakad. Totoo ho.
makapunta man kayo sa lugar na pagkaganda-ganda, hindi ka naman makalakad. Hindi mo na masyado may enjoy. Yung bunso po naming anak, nasa Europe. Naka-base po siya sa Vienna, Austria, isa sa pinakamagandang bansa sa Europa. Last, September ba yun? Last year, no? Tinrit kami. Dinala kami sa Santorini, sa Greece. Mga kapatid, ang ganda. Kaya lang, yung mga panikbaba, lalo yung beach nila, hindi ko yung beach nga, pinilit kong akyatin at bumaba. Nakaya kong pumanik, pero nung pababa, hirapan na ako. Kasi nga yung mga tuhod ko, hindi ko na kaya. Buti na lang nung pababa, merong mga puti, binuhat ako para tuloy akong puon. No? Buhat na gano'n, no? Ang point ko is, kaya mo pa, enjoy. Kaya mo pang kumain ng masarap. Kumain ka ng kumain ng masarap, puwera yung highly spiritual food. Yes, kasi time will come, sabi nga ni Solomon, ang mga ipin mo mabubungi. Yung bagang, yung mga tawag doon, gilagid, magre-recede yan. Ang nangyayari ho sa akin ngayon, nagre-recede, yung mga ipin ko parang nangunguluntoy na. Ganun ho. Enjoyin niyo pa buhay niyo. As long as kaya. Nakakita kayo ng maganda, magbasa kayo ng mga magagandang books, manood kayo ng magagandang pelikula. Hindi ho bawal manood ng pelikula. Yung mga nagsasabing bawal, ewan ko kung anong utak meron yon. So enjoyin niyo pa po. At kung ano meron kayo, enjoyin ninyo. Kasi marami, kung ano meron, hindi nila ini-enjoy. Kung ano yung wala, yun ang hinahanap. Minsan nga, pati sa kasama, pagdating ko, halimbawa, Pastor Gam, asan si Ate Mila? Ba't Ate Mila mo hinahanap mo? Eto ko. Yung bang ganon? No, ang dami-dami magagandang tuwalya sa bahay. Nakatago lang sa cabinet. Nag-aabang pa ng magre-regalo ng mga tuwalya pa. At ang ginagamit, tuwalyang punit-punit na. Totoo, pag pinagpag niyong ganon, umaasbo, kaya hinihika eh. Hinihika. Ang gaganda ng bedsheet, hindi ginagamit. Ang ginagamit yung mga punit-punit na, pati punda. Punda ng unan. Grabe, pag tinanggal mo nga yung punda, pag initsa mo, pagbagsak, tayo eh. Kasi parang wala, sa tagal. Hindi ginagamit yung magaganda. Mga pinggan na nandoon lang sa cabinet. Ang ginagamit, mga plastic na pinggan. Pag tinignan nyo nga, pati dekorasyon ng plastic, lanta na eh. Yung mga tinidor, ang gaganda, ang ginagamit, yung mga nakabaluktot ng ganon. Ito pa, yung going back sa pagkain. Pagkain, ang dami masarap na mga imported na dilata. Nando doon lang sa cabinet nila. Yung iba, nasa drawer pa ng damit eh. Pagbukas mo ng drawer ng damit, naglagan yung mga dilata. Oh. Hindi siya madamot. Hindi. Tapos ang kinakain, 555. Grabe, ang ganda ng sapatos. Perigamo, worth what? 65,000. Nakita mo, naglalakad, bit-bit yung sapatos. Bakit? Sayang, mapupudpod. Ba't hindi mo enjoyin? Kaya mo pa enjoy life. Ako, isa sa talaga kung marirewind lang ang buhay. Talagang ganun, lahat ng pagkakataong may enjoy ko, gagawin ko, lalo sa family. Mga mag-asawa, enjoyin nyo ang isa't isa habang buhay kayo. Make love habang kaya nyo pa. Dahil pag dadating ang panahon, kahit gusto mo, hindi mo nakakayanin. Mag-date kayo. Takasan nyo mga anak nyo. Gaya ng ginagawa nyo noon.
tumakas kayo, tapos magpunta kayo sa isang lugar na very private, tapos text nyo yung mga anak nyo. Mga anak, andito kami ng nanay, ha? Huwag nyo kaming istorbohin, ha, ha, ha. Mga kapatid, kaya ko kinuwento yon mula noong nakilala ko ang Panginoon, 1975 up to now, 2025, hindi nagkulang ang Diyos. At yung bunga inaani ko, umaani. At talaga naman humamumunga, hindi pwedeng hindi. Purihin ng Diyos dahil galing naman sa Kanya yon ang pagpapala. Hindi siya swerting bumagsak lang galing sa ulap. Bigay po yon ng Diyos, biyaya, kalooban ng Diyos. 3 bagay ang hindi ginagawa ng isang taong mapalad. Sa ating text, ano yung 3 bagay na yon? Ang una, ang isa sa hindi ginagawa ng taong mapalad ito. Blessed is a man who does not walk in the counsel of the wicked. Now, sa biglang tingin, parang ang tinutukoy, pagka ang payo ay galing sa masama, huwag niyo sundin. Hindi po yon ang tinutukoy dito. Ang tinutukoy dito ay yung payo. Kasi kahit masama, minsan, mga kapatid, kahit masamang tao, nakapagbibigay din naman minsan ng mabuting payo. Naniniwala po kayo doon? Masama siya, pero nakakapagbigay ng mabuting payo. Halimbawa, mga tatay na alam nating palambuhay. Pag pinayuhan ng anak, mabuti. Dahil ba sa masama galing, hindi mo susundin yung mabuting payo. The point is, yung masamang payo, huwag niyo sundin kahit ito'y galing pa sa mabuting tao. Halimbawa, ako, by profession, ako po ay professional counselor. Yun po ang isa sa mga gift na bigay sa akin ng Panginoon. At yun na rin ang study na pinurso ko. Kasi nagkaroon ng opening ang Diyos. Binigyan ako ng opening na makapag-aral sa Lasal. Tinapos ko po yun, yung MSGC, Masters of Science in Guidance Counseling. Ngayon, tapos yung psychology, MA ko po sa Ateneo. Libre din po yun. Pero hindi ko po pwedeng maklaim, mga kapatid. Hindi ko makiklaim na lahat ng payo ko tama. Baka ako sabihin, may mapayo akong ganito. Niloloko ka ng husband mo, Mrs. Niloloko ka ng husband mo, lokohin mo rin. Magloko ka. Well, sabi nga kung kaya ni Mr., kaya ni Mrs., ginugulpi ka ng asawa mo, laki-laki niya ng muscle, kita mo. Ginugulpi ka, eto magandang payo, kapatid. Magpakulo ka ng tubig. Habang natutulog yung asawa mo, yung kumukulong tubig, lagay mo sa planggana, lumakad ka doon sa gilid ng tinutulugan ng asawa mo. Kunwari, natisod ka. Yung kumukulong tubig, doon mo itapat sa mukha niya. O, di ba ang gandang payo? Pero dapat nyo bang sundin? Mga anak, tatay at nanay mo, hindi magkasundo, may boyfriend ka, di ba? Magtana na kayo, lumayas ka dyan sa bahay niyo na yan para makalaya ka. So again, the point is, yung masamang payo o to generalize, yung masamang gawa, iwasan mo. Iwasan mo. Pagka ginawa mo yon, mapalad ka. So blessed is the man who does not walk in the counsel. Sige po, salamat po. In the counsel of the wicked. Second, blessed is the man who does not stand on the way of the sinners. Dito yung nilalakaran, alam niyo po yung way, ang idea, yung lifestyle, yung kumbaga kalakaran na o naging policy na kasalanan. Hindi mo siya ginagaya, hindi ka sumasang-ayon. So ang ginagawa mo again, in connection dun sa number 1,
kung ano yung tama, kung ano yung matuwid. Halimbawa lang ito kahit nangangailangan ka ng pera, sumakay ka ng bus, papunta ka sa isang kaibigan para makipagkwentuhan. Ang bayad sa bus is 20 pesos. Okay, 20 pesos. Binayad mo sa konduktor, 100. Magkano dapat ang sukle? Paki-compute, magkano yung mga math wizard rito? 80, di ba? 80 pesos, kuya, no? Kuya, ang galing mo mag-drum kanina, nakita ko. Oh, sorry. 80 pesos. Ngayon, nung sinuklean ka ng konduktor, ang binigay sa yung sukle, 980. Kaya kailangan mo ng pera. How would you react? Ano ang karaniwang gawi? Yung way ng kasalanan. Ano? Ano ho? Itatago yon. Yung iba, Kristiyano pa spiritual ang dating. Uy, sobra ng 900. Blessing. Blessing to. Napaka-spiritual ang dating, ano? Blessing. Yun yung sinasabi, yung daanan. Ito ho'y nakalink din sa compromise. Si Paul kinonfirm ito sa Romans 12, verse 2. Do not conform to the pattern of this world. Yung world puro hindi cosmos, hindi ho daigdig. Fleshly act, or sin po yun tinutukoy doon. Pagka ang kasalanan po ay anything taliwas sa kalooban ng Panginoon from the word hamartia, ang ibig kong sabihin, missing the mark. Pag hindi yan ayon sa kalooban ng Panginoon, hamartia po yung para kang archer. Pag binitawan mo yung bow, yung arrow, at hindi tumama dun sa bullseye, hamartia ang tawag. Yun po yung missing the mark. Ganun po ang kalooban ng Diyos. Hindi yung, ay okay na to, daplis na Yung konti na lang, hindi ganun. So pagka yan ay hindi kalooban ng Diyos, ano yun? Yun yung way of the world, way of the sinners. Sabi diyan, hindi ka dapat tumayo-tayo dyan. Sumang-ayon dyan. And by the way, kung titignan natin literal, mga kapatid, delikado kapag ka yung tatayo-tayo ka dun sa way of the sinners. Diba, tropa kayo. May gagawing kalokohan yung mga katropa mo. Tapos nandoon ka, sumasama ka doon. Pagka nagkagulo, damay ka. Kaya hanggat maaari, lumayo ka doon. Huwag kang tatayo-tayo dyan. Tayong mga Pilipino, ang hilig pa naman nating maging usisero. Maging may nagbabarilan, makikipanood yun. Gusto pa, nasa tabi. Ayun, nabaril tuloy kasama. Tapos pati Diyos sisisihin. Bakit mo ako pinabayaan? Tatayo-tayo ka dyan Mga kapatid, sa experience namin sa family, grabe po ang inabot namin dahil dyan. Dahil dyan. Yung anak po namin, nagkaroon ng problema sa ganyan. Nagkaroon ng krimen, nandoon siya. Siya ho ang nadampot, siya ho ang talagang nadiin sa totoo lang. Alam niyo kung gaano katagal namin binuno ito sa panalangin sa Panginoon. Kaya kayo po na nakikinig sa akin ngayon, ang mga anak niyo, sikapin niyo ho na pati mga sinasamahan ay mapangaralan. Sikapin niyong mailayo. At tayong lahat, sabi nga ni Paul, bad company what? Corrupts character. Nalayuan. Huwag kang tatayo-tayo dyan. Kung ikaw ay may bisyo noon at nakalaya ka na, drugista ka, o ikaw ay nahook sa marijuana or shabu, at ngayon ay free ka na. Yung mga dati mong kasama, yung iyong pinupuntahan, huwag kang lalapit-lapit na doon, lumayo ka.
At pagka may mga katao na alam mong gagawa ng kasalanan o kalokohan, lumayo ka na agad. Huwag ka na mag-pray na, Lord, iligtas niyo po ako. Nandun ka pa lumayo ka na. Sabi nga nung iba prayer ko, Lord, o tukso, layuan mo ako. Mga kapatid, hindi ka lalayuan ng tukso basta-basta. Ikaw ang lumayo. Hahabulin ka ng tukso. Yung mga lalaki dito, dalas ko itong sabihin, mga kapatid, generally, ang weakness ng lalaki, Again? May narinig ako. Ayun, sabi, babae. Ang weakness ng maraming lalaki, karamihan, babae. Babae. Although may mga lalaki, ang weakness, lalaki na rin. Diba? Real talk. Diba? So, ang point is, lumayo ka. Pag may isang babaeng iikot-ikot sa iyo, layuan mo. Mga kalalakihan dito, may girlfriend ka na napaka-agresibo. Agresibo ba kisa sa iyo? Gusto kung ano gawin nyo, hindi pa naman kayo kasal. Pag pinipilit ka ng girlfriend mo, itulak mo sa hagdan. Tawa ni Kuya siguro, no? Well, anyway, yun yung Blessed is a man who does not stand on the way of the sinners. Talaga naman blessed, hindi ka na madadamay. Di ba ang layo mo? Tapos yung ikatlo, sabi? Blessed is a man who does not sit in the assembly. Ito again, compromise na naman ito O yung pakikiisa saan? Sa gawa ng mga mockers. Ano bang gawa ng mga mockers? Ang mga mockers mo panlait ng kapwa. Yung ang tinitignan yung mali sa kapwa-tao, tapos kinukutya, minamak. Mga kapatid, isang bagay na talagang ayaw ng Panginoon na gawin natin ay ang manlait ng kapwa. Pero bakit ganun? Siguro part na rin ng fallen nature. Ang madalas tinitignan ng tao sa kapwa-tao, yung mali, yung kulang. Bihira ang tumingin sa kapwa pag tinignan, ang hinahanap niya yung maganda. Ang tinignan niya, pinansin, maganda. O, tignan niyo yung katabi niyo. Tignan niyo. Kung tatanungin kita, ano masasabi mo sa tinignan mo? Sana merong magsabi ng ganito, Pastor, ang kinis ng pisngi niya, ang kinis ng balat niya. Ang ganda ng mata niya. Yung iba, hindi. Hindi pinansin yung magandang mata. Yung ilong ang pinansin. Pastor, yung ilong niya nakatiwarik. Nakatingala sa ulap. Yung mga ganon, na manlalait ng kapwa. Ang kapwa natin, Kristiyano man o hindi, created after the image of God. So, what's the point? The point is, once na nilait mo ang kapwa mo, nilalait mo ang creator niya. Bakit hindi tignan mo yung mabuti? At dito gusto ko na ring i-link sa mga magulang. Pag tinignan niyo ang anak niyo, ang tignan niyo yung mabuti sa kanya, huwag niyang i-magnify yung pagkukulang. Yung pag nagkamali, lagi ka na lang ganyan, pang mag-generalize ng statement. Lampa mo. No? Pero yung magandang ginawa, hindi naman in-appreciate. Nagugas ng pinggan, nabaksak yung kanyang isang plato, dating nung nanay, napakalampa mo. Hindi mo iningatan, binasag mo. Pati statement niya, mali. Binasag, hindi binasag, nabasag. No? At may mga bata na natanim yun sa isip. Pagka ang magulang, ang pinapansin palagi yung mali ng anak, na-develop sa anak yung, wow, pansin ako pag mali. Di puro mali na gagawin ko para pansin ako. Ang grade, ang taas sa English, ang taas sa science,
mababa sa math. Hindi pinansin yung English, yung science, hindi pinansin yung math. Sa math, ba't ganyan ang grade mo? 75. 75. Turo ako ng turo sa iyo. Anak mo, grade 4 pa lang, kung turuan mo, parang nag-EMA na. Magdamag. Kailangan na matulog Tapos pagagalitan mo nakalimutan ka kasi napuyat ka, tuturo mo. Yung gano'n, no? Basag mo yung pinggan, ang mahal-mahal niyan. Binili ko yan sa Divisoria. 2 pesos ang isa niyan. Napakamahal. Sa isip ng anak, ganyan, napansin niyo ako dyan. Pagbababasagin ko pa yung iba para hindi halata. Yung gano'n. So, mas punahin natin yung maganda. Kung ang sinasabi, don't stand on the way of the sinner, therefore stand on the way of the righteous. Do what is right. Isipin niyo kung ano yung mabuti at yun ang gawin ninyo. Sa kapwa, pag tinignan mo ang kapwa, dito sa church, mga kapatid, nakita ko, at ang pinupush natin ito, love, grace, mercies. Pag tinignan mo ang kapatid mo, isipin mo rin ganito, ano ang buting magagawa ko sa kanya? Ano ang buting magagawa ko sa kanya? Sa mga mag-asawa, palagi kong sinasabi yun Di nagkaroon ng pagkakaunawaan, tapos nire-reconcile ko. Isa sa pinaggagawa ko ito. Pagising nyo pa lang sa umaga, isipin nyo na, ano ang mabuting magagawa ko sa asawa ko sa araw na ito? Today. Just today. What about tomorrow? Tomorrow pa yon, kapatid, wala pa yon. Today ka muna. Pag dumating yung tomorrow, today yon. So, ano magagawa ko sa asawa ko ngayon na mabuti? Yung ibang iniisip, paano ko kaya makukupitan yung wallet ng mister ko nang hindi halata? Ganon ang iniisip. Paano kaya ako makakagimik ngayon? No? Think of what is good and make it simple today. By the way, in-apply ko yan sa relasyon namin mag-asawa. Gagawin ko ng mabuti asawa ko today. Gagawin ko ng mabuti asawa ko today. Katutoday ko, mga kapatid. 43 years na pala kami. Today pa rin. And, mga kapatid, 7 years na lang. Magse-celebrate kami ng golden. Today pa rin po yun. And by the way, alam niyo, going back to sa point ko kanina sa part ng introduction, na aani ka kapag ka ikaw ay nagtanim ng maganda. Pati ho dun sa kasal namin, umani po ako doon. Sobra ang pag-ani ko ron. Pero meron nung hindi maayos na nangyari. Ikakasal kami, merong isang kapatid na nangailangan. Meron may bahay nila na isanla. Hindi matubos. Yung napagsanlaan, gustong ilitin. To cut the story short, lumapit sa akin. So, sa madaling kwento ito, yung pampakasal namin, naipautang ko sa kanya. June ang kasal namin, mga kapatid. Ang pangako niya, May ibabalik. Napakaraming May na ang dumating. Sobrang May katagalan na. Sobra na po, mga kapatid. At malapit ng mag-May second coming. Wala pa rin ho yun. Pero ang point, kasi kakancel ko yung kasal namin dahil nga naipautang ko yung kinasal namin, pangbayad Ito hong napaka-brilliant idea ng ating head pastor. Kami po noon ay magkasama sa radio ministry. Director po namin siya sa Heartline. Heartline, hindi pala. Bago Heartline. Tami, teens are most important. Ako po yung counselor noon doon Kaya lang medyo gwapo pa ho ako noon doon. Hindi nakatulad ngayon. Yung maganda pa katawan ko. Announcement ni Pastor Ed. Tuloy po ang kasal ni Pastor Gami at ni Mila. Lahat po kayo invited. Grabe, ang dami ko pong listener doon. Lahat kayo invited. Pero ito ang isa sa mga requirements. Bring your own baon.
Yung kasal ho namin, potluck. So kayo ho, 7 years from now, invited ko kayo. Celebrate natin yung golden wedding anniversary namin. Potluck ulit. And another feature, mga kapatid, para hindi naman napaka-common. Aside from potluck, don't forget your offering. Joke lang. Ano po ang inani ko doon, mga kapatid? Kasi yung iba sabi ikaw naman kasi, pangkasal mo, pinautang mo pa. Sabi ko, nangangailangan, hindi pwedeng ibigay. Alam niyo po, nung di potluck tuloy, ang dami yung handa, grabe. Mga kapatid, ang dami ko nang ikinasal. Hindi ko na humabilang, sa totoo lang. Last September, sa Australia, meron ho doon na parang ayaw magpakasal kung hindi ako officiate ng wedding. Wala naman akong license sa Australia. Ginawa nila, kumuha ako ng katandems. Ako sa Christian part wedding, doon sa law, siya. Mga kapatid, grabe yung offering, love gift na binigay. Yun po, so far, sa dami na nakinasal ko, umabot ho yata ng mga 10,000 Australian dollars yung love gift. Sabi ko, Panginoon, napakalaki nito. Yung pala, pagdating dito sa Pilipinas, may paggagamitan. Pinadaan lang pala sa kamay ko. So sabi ko, kulang. Alam niyo po, yun hong last na ang papuri ho sa Panginoon, sa Panginoon ang papuri. Yun nung lumapit na ang kailangan ho nila that time is 135,000 pesos na ho. Nung tinitignan ko yung natitira pang US dollars, Australian dollars, sobra pa ito eh. Ang prompting ng Holy Spirit, ibigay. Medyo, mga kapatid, honest, nagre-resist. Pero ayun ang prompting eh. To cut the story short, sabi ko kay Mila, bigay natin. Siya naman, oo, sige lang. Ganon naman po siya eh. Oo, sige lang. Mga kapatid, iniisip ko, siguro, kaya pa binuhay ako ng Panginoon, meron pa hong yon. Ngayon, tapos na yon, baka, Lord, dagdag pa ulit. Dagdag pantaon. Kung pwede, another, 7 years, invited kayo lahat. Alam niyo po yung regalo sa amin nung kinasal kami. Hanggang ngayon, nagagamit pa namin yung iba. Sa sobrang dami. Yung serving plate lang ho eh. Siguro kung mga 50 na serving plate, meron ho yun eh. Yan yung mga stainless na Ito pa ho, ang electric fan, baka mga 30 to 40 electric fans. Isaksak mo lahat yun, lili pa rin ako eh. Grabe, yan ho yung sinasabi ko na blessed ang isang tao na aani ka ng bunga mo sa panahon na kailangan ng mamunga. Aani ka, hindi pwedeng hindi, kasi pangako po kasi yun ng Diyos eh. And there's nothing wrong to remind God of His promises. Lord, sabi mo ha? Sabi mo yan. Pwede ho yun. Now, yung tatlong bagay na minention dito, does not walk in the counsel of the wicked, does not stand on the way of the sinner, and does not sit on the assembly of the mockers. Wag na wag po kayong manglalait ng kapwa. I-appreciate nyo yung ka-appreciate. Huwag nyo naman bobulahin. Yung iba naman kasi, napaka-bulero eh. Say the truth. Pero pag ang truth masakit, siguro kung may iwasan, huwag na muna. O kaya sabihin mo sa pag-iwas na masasaktan din naman. No? Appreciate. I-appreciate nyo yung tao. Dito sa church, pinapractice nyo po ba yon? Yung i-appreciate yung mga, gaya kanina, palakpakan nga natin ang worship team, ang galing eh. Praise God. I-appreciate.
Ang ating pastor, si Pastor Jonathan, nabibigyan niyo po ba ng appreciation? Baka laging ini-expect nyo, magandang message lang. Tapos dadating ka rito, kala mo kung sino ka. Tapos ang matindi pa, ako sa experience ko sa ministry, nakakita na po ako ng mga miyembro na kung mag-criticize, grabe, wagas kung mag-criticize. Mga kapatid, pag pinag-aralan natin ang 1 Corinthians 12, 1 Corinthians 14, Romans, Ephesians, at ilang pa mga books na nagtuturo about spiritual gift, wala pong gift of criticism. Bakit may mga miyembro parang yun ang gift niya? Mag-criticize. Lahat na lang kin-criticize. Minsan, pati arrangement ng upuan, kin-criticize. Pati damit ng mga workers, kin-criticize. Minsan nga, pati damit ng pastor, bakit yung butones hindi tama? Bakit yung suklay niya, hindi tuwid yung hati ng buhok? Yung mga ganon. Tapos wala naman siyang ginagawa na mabuti. Talaga, kung meron ditong gift of criticism, Pastor Jonathan, sabi mo sa akin, i-endorse ko na lang sa kabilang church. Baka doon magamit siya. Now, kung meron 3 na pinagagawa, meron namang isang pinagkadiin-diin dito na ginagawa ng mapalad na tao. Ano yon? Whose delight is in the law of the Lord. And on the law of the Lord, he meditates day and night. By the way, yung law of the Lord rito, hindi po yung law ng mga Hudyo, yung moral laws, yung dietary laws, at saka yung ceremonial laws. Hindi po yun ang tinutukoy dito. Yung law rito, nakatukoy sa kalooban ng Panginoon. At ang kalooban ng Panginoon, pwede kong sabihin ito. Remember, at one point in time, the Lord Jesus Christ was asked, what is the greatest commandment, the greatest law? Ano ang sagot ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, ayan, nakasulat dito sa harap, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And the second is, love your neighbor as you love yourself. So love. Ito po yung law of the Lord na tinatawag din minsan law of grace and mercies. At ito ho yung Jesusness natin. Ito ho yung totoong Jesusness natin ng day by day. Law of love. Ang sabi ho rito, on the law of the Lord, meaning yung love. Yun ang kalooban ng Diyos, yun ang gawin natin. Yung delight, yung word na gamit ng delight rito, mga kapatid, yung ginugusto, ninanais, hinahangad, yung bang, siguro sa ibang salin, yung dong kasarap na sarap, whose delight is in the law of the Lord, or whose delight is in obeying the law of the Lord, which is love. Love God and love your brothers and sisters. Yun ba ang hinahangad natin? Kung hindi, yun ang hangarin mo, mabe-bless ka, mapalad ka. Kasi what you give, you should also receive. Parang principle of sowing and reaping. Do good, and you will harvest good. Kaya nga si Apostle Paul sa Galatians 6, sabi niya, do not get weary in doing good. Huwag kayong magsawa o manghinawa sa paggawa ng mabuti. If there is an opportunity to do good, grab. Yung gamit po ng word na grab, sunggaban. Huwag niyong palakpasin, do good. Question, kung walang opportunity to do good, ano ngayon? Eto, you create an opportunity. Ikaw ang mag-create ng opportunity to do good. Halimbawa, may mga kapatid ka dito, alam mo, hindi magkasundo. Hindi sila talaga magkasundo. Kung bakit ba, kung hindi na i-apply yung exert all effort to maintain the unity of
spirit or the unity in the church, sabi sa Colossians. Sa Ephesians, halos lahat ng epistle ni Paul, sinasabi yun eh. Strengthen the church. At ang isa sa mga paraan, exert all effort to maintain. To maintain, meaning meron na, i-maintain. Bakit? Sa Ephesians, kasi may reasons kung bakit meron ng unity. Because we have one God, one Father, one Savior, one Lord, one baptism, one hope, one Spirit. Tignan mo yung katabi mo. Yung Spirit mo na nasa iyo is the same Spirit na nasa Kanya. Holy Spirit yon. Kaya dapat magkasundo. Ba't may mga Kristiyano, hindi na magkasundo, magkaaway pa? Bakit merong ganon? Tuloy ako, napapaisip ako. Siguro magkaiba yung Espiritu na nasa kanila. Yung isa, Espiritu nga ng Diyos. Yung isa, Espiritu ng impacto. Kaya magkaaway. Di magkasundo. Yung ano. Pero eto, again, may kakilala ka ba dito, kapatid natin sa Panginoon? Hindi magkasundo. Anong opportunity pwede mong gawin? Pagkasunduin mo. Suggestion ko ito, invitein mo sa bahay nyo. Invitein mo sa bahay nyo for merienda. Alamin mo, ano ang gusto nilang pagkain. Ihanda mo yon. So, puntahan mo yung isa. Kuya, pwedeng punta ka sa bahay, may niluto ako. Merienda tayo. Naku, mahirap tumanggi yun. Pagkain eh. And yun, naniniwala ako dun sa kasabihan ng mga Griego, the best way to the heart is the splaxna, meaning stomach, intestine. Pagkain yun. Ako sa akin, totoong-totoo ho yun eh. Wala po siguro kung wala naman talagang mahalagang reason ha. Lahat na mag-i-invite sa akin kumain, ay hindi ho mapapahiya. Subukan nyo. Subukan nyo, no? So again, invitein mo kumain. At ang mga Pilipino, food tripper ang mga Pilipino. Napansin nyo po ba abroad? Pag nagtipon ng mga Pilipino, may pagkain. Most of the time, if not always. So, pakainin mo yung dalawa. No? Tapos, yun. I-find ways na masettle sila, ma-reconcile. Merong kakapatiran, alam niya, hindi magkasundo. Hindi na pinagkakasundo, sinusulsulan pa. Alam mo, brother, si sister na ganito, chinichismis ka. O sumagot na rin yung sinabihan mo, ay pareho pala tayo. Chinichismis ka rin niya eh. Nagsulsulan na, o dalawa na kayo ngayon, magkakampi. Pagkasunduin mo at kung ano, hindi nagkasundo sa isang merienda, invitein mo ulit next week. Ngayon, pag nagkasundo na, laki ng ginastos mo, pwede mo nang singilin. Kasundo na eh. So again, kidding aside, no? Create an opportunity to do good. Dito sa church, pag upo mo dyan, luminga-linga ka. Sino sa mga kapatid dito yung nakita mo na mukhang kailangan niya ng tulong? Huwag ka na maghintay na lapitan pa, magkusa ka na. Yun, create an opportunity to do good. No? Ano pwedeng i-improve dito sa church? Ganda ng mga lightning, ang linis, no? Kaya ko pang dagdagan ng ganda nito. May talent ka para dyan. Go ahead, do it. Huwag ka mahiya. Create an opportunity to do good. No, mga kapatid, yun ang sinasabi. Yun yung delight in the law of the Lord. Hindi po ito yung Mosaic law, moral laws. Hindi ho, again, hindi rin ho ito yung ceremonial law na pati paghuhugas ng kamay, paggupit ng kuko, paghugas ng paa bago pumasok sa bahay ng mga Hudyo, at kung ano-ano pa, hindi po yon. Love and grace po ito. And on the law, ito nga sinasabi ko, he meditates day and night. Again, gumamit ng figure of speech dito. Meditate on the law of the Lord when? Day and night. Hyperbole po yon. Yun po, ang ibig sabihin ay
legal exaggeration. Meaning, kasi kung literal yan, meditate on the Word of God day and night, wala ka nang gagawin kundi mag-meditate. Di ka na matutulog, di ka nakakain, di ka na magtututbrush, di ka na maliligo, meditate na lang. Hindi po yon. Ang point dito, pag may pagkakataon, huwag mong sayangin. Use it to meditate on the law of the Lord. Meaning, think of what good things or how you can express your love for God and for your brothers and sisters in the Lord. Yun po yun. At kung literal naman, Word of God. By the way, ang Bible po nandito sa atin, written Word of God. Ako ho, naniniwala na ito ho ay napakainam na instrumento for teaching. Sabi nga 2 Timothy 3:16, all Scripture. Dito ho ngayon yung Scripture, hindi lang ho nakatukoy sa Pentateuch. Yung first 5 books of the Old Testament, yung Bible ng mga Hudyo, o Torah na tinatawag. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Hindi ho. Ito ay yung 66 books of the Bible. 39 ng Old Testament, 27 ng New Testament. Ito ho ay Scripture and is profitable for what? For teachings, meaning for doctrines. No, in all matters of faith and conduct, sabi nga ni Martin Luther, the Bible should be considered as the final authority. Lalo pa yung teachings ng ating Panginoong Hesukristo, sasalain natin ho doon ang mga katuruan. Dahil pagka hindi po doon, wala tayong standard. So eto ho, meditate on the Word, meaning anong may isip mong gawin to show love, to show grace and mercies. Our God is a compassionate God. So show compassion. He is so gracious. So maging gracious ka rin. Ang sarap isipin na meron tayong Diyos na ganon. And listen kapatid, if God asks you to do something, He will also enable you. He will enable you to do the task, and He will provide all your needs for you to be able to carry out the task. So, 3 bagay na hindi mo dapat gawin to be blessed, at isang bagay regarding the Word, the law of the Lord, meditate day and night, apply, live by the Word, by the law of the Lord. Mabuhay ka according sa kalooban ng Panginoon. Kanina may question ako sa introduction. Sino ang gustong mapagpala? Gusto ko pong ulitin. Gusto ko lang ipag-pray. Lahat na nagsasabi rito, Pastor Gami, pakisama mo ako sa prayer. Gusto ko ma-bless. Gusto kong maging taong pinagpala. Kung yan ang gusto mo, pwede bang tumayo ka? Lahat na nagsasabi, I want to be blessed. Gusto ko maging mapagpala ako. Okay. Sa pagtayo ninyo, umasa kayo. Lahat ng part ng Panginoon, gagawin niya. Gagawin niya para sa iyo. Lahat ng needs mo, ipoprovide niya for you to be able to do your part. Ang ano lang ay ganito. Gawin mo rin yung part mo. And I tell you, hindi mo kaya on your own. Pero may Diyos tayo na kaya kang i-empower, kaya kang bigyan ng strength. No? Alam nyo, kanina, bago kami sinundo nila Ate Elsa, ang pakiramdam ko, down na down po ako, yung emotion ko. Hirap po ako maglakad. Tapos yung hininga ko, habol-habol ko. Talagang ano. Pero sabi ko, Lord, may purpose ka today. So, I can do all things, sabi ko, through Christ who gives me strength. Ganon ka rin, mga kapatid. Ganon rin kayo. At sinabi ko rin kanina, let me just reiterate the point. Habang nabubuhay ka, remember, all the days of your life, the goodness and mercies of God
shall follow you all the days of your life. Tayo po'y manalangin. Panginoon aming Diyos, salamat po sa isang simpleng mensaheng ito. Isang praktikal na mensaheng ito. At eto ngayon, Panginoon, nakatayo ang aking mga kapatid at ako rin, Panginoon. Tumatayo po ako sa iyong harapan. Dideklara. Gusto ko rin pong mabless. Gusto ko rin maging mapagpala. Kaya patungan nyo kami ngayon ng iyong mapagpalang kamay. I-enable nyo kami, Panginoon. I-empower nyo ang aking mga kapatid na nandito. At dinideklara ko, Panginoon, kiniklaim yung pangako mo. All the days of our life, your goodness and mercies shall follow us, O God. And after nitong buhay namin dito sa side of life na ito, on the other side of life, dinideclare ko rin, Panginoon, ang pangako mo at ang sabi mo, we will dwell in your house forever, O God, because you have forgiven us, you have given us the assurance of eternal life since the time we have received you, Jesus Christ, as our Lord and personal Savior. Mga kapatid, sa inyong pagtayo, lagi niyong isipin hanggang sa inyong pag-uwi at sa araw-araw pa na darating ang katotohanan ng simpleng mensaheng ito. Panginoon, sa iyo lahat ang papuri, kaluwalhatian, in the mighty name of Jesus. Amen and amen.